Hi guys! So, 1 week na tayong umuulan no, dito sa Pampanga. And as of now, August 9 is nasa red warning fall po ang Pampanga. So, ito is, I will make this video no, para sa mga client ko. Kasi marami din po nagtatanong kung anong status ng ininvest nila. So, as a real estate agent po nila, hindi po natatapos doon yung after ng sales. So, as a real estate, I want to make sure and give them assurance yung in-invest nila is nasa tamang location at maayos ang kalagayan, lalo na ngayon, no, na bumabagyo at gusto nila makita kung kamusta na ang situation or the location kung binabaha pa. So, tara, stay tuned dahil meron din tayong scheduled tripping today, no, na taga Singapore sa Philinvest Claremont. So, tara, samahan nyo ako today sa ganap natin. So, ayan guys, by the way, nasa Highview Hacienda tayo. Start tayo dito sa Highview Haciendas. Nasa phase 3 tayo, no? Puntahan muna natin yung phase 4 kung anong update. And kanina, sobrang lakas ng ulan eh. Actually, tumigil na lang, kaya ngayon na lang din kami lumabas. Dahil kanina, nagkakaroon ng zero visibility. So, umaambon pa rin, pero ito na ang phase 4, no? Ito na yung update. So, laki na ang mga damo-damo. Mukhang hindi pa nila na-loan. Pero, ayan ang situation natin as of now. Maayos po ang daloy ng tubig natin dito sa phase 4. Yan. Ikutin lang natin yung buong phase 4, guys. Sa mga hindi pa nakapanood ng full virtual tour ng Highview Haciendas, meron naman tayong full virtual tour dyan. Flash ko na lang sa screen at para mahanap nyo ang mapanood ninyo. So, ayan, may mga nakatira na tayo dito or community sa phase 4. Daan tayo banda doon para makita nila. Ito yung mga nakapagpa-fence and gate na-improve na nila yung bahay nila. Yan. So, Highview Haciendas po, no, as of now. Single attached po tayo dito, bungalow, and meron tayong mga 80 to 79 square meter lot area, no? Ayan po sila. And as of now, meron po tayong mag-open na block 1, dadaanan natin. Ang price range po natin is nasa 2.3 million na, no? Opo, tumataas po ng tumataas ang mga property value natin. So, sa mga nakakuha kong client dito, simula dito sa dulo na yan, nung nag-start sila ng phase 4, nasa 1.2, 1.3 lang yan. So, right now, no, after a year, nasa ano na siya, 1 million na rin po ang tumaas. So, ito na yung pinakadulo niya. So, sa labas po niyan is open area tayo. Okay, so dito tayo, daanan natin yung amenities. Ay, mga nakatira na rin sa mga naunang nakakuha dito sa Highview Haciendas. Ito yung mga nasa 79 square meter. Ito pala yung amenities natin. So, wala tayong pool dito, guys. So, yan lang is basketball court. And then, meron tayong clubhouse and open garden lang siya, no? Marami din tayong mga puno dito. For now, kasi malilit pa ang mga puno dito sa phase 4. Okay? Ayan. Ayan siya. So, yung block 1 po na mag-open, nako po, hindi pa nga na-open, ang dami na naka-hold ng mga unit. I think few units left na lang sa block 1, no? So, dito siya mismo sa main road. So, itong main road na to is going diretso na siya ng gate. Okay? So, dito siya sa left side natin. So, ang square meter po natin dito is nasa 77 square meter lot area. Ito po yung magiging available. After po maubos na itong block 1 na to, ayan sila, nakatayo na. After maubos ng block 1 na yan, I'm not too sure kung anong next i-open nila. Pero, ang Highview Hacienda po kasi, every block na nag-open, nagpa-price increase po sila. Okay, so for now, siguro nasa 2.3, then nag-go up po. Usually, ganun naman sa mga real estate no? Lalo na yung timeline, hindi naman agad nila binubuksan lahat yan. And then, time goes by, tumataas po. Okay? So, yun, hanggang dun siya sa dulo. Ayan, hindi naman siya malayo actually. Makikita nyo naman sa time. Nag-start tayo kanina sa dulo. Kaya niyang i-drive, no? Mga ano lang, 5 minutes.
Pero pag i-walking mo, syempre tatagal ka. Ang orientation kasi ng Highview Hacienda is pahaba, no? Hindi siya palapad. So, yung mga nandito sa left side, yan na yung phase 3. So, each phase po may mga sariling amenities. Like yun po is basketball court, clubhouse, open park, ganun lang siya. Yan yung phase 3. Kung nakikita nyo, for sure, no, ba't may mga 2-story? Akala ko bungalow lang. May iba ang design ng bahay. So, for your information, may mga lot only po tayo dito sa Highview Haciendas. Just for now, no, I think meron silang available as of August 9. I think nasa 80 square meter. Nasa 900,000 to 1 million. So, for now, that's the available, no? Pero mabilis po ang selling nila dito. Dahil nga si Highview Haciendas, siya na rin ang nakita kong affordable, okay ang community, and along the highway. So, ayan, no? Mga bahay dito. Ito yung pinaka main road nila eh. So, nasa ano na tayo? Halos pa phase 1 na tayo pag gate na. Matagal na ang Highview Haciendas. Na-develop ang Highview Haciendas. 2005 pa eh. No? Yun know, yung mga nauna nang nakatira dito. Dito pwede ka magtanim ng mangga. Mataba ang lupa dito. Okay ang magtanim. Tignan mo, may mangga dito. Yung mga malunggay, mahalaman dito. Ilang puro bahay. Kaya talagang residential siya for living. If you're looking something na bungalow to start with na bahay or retirement, no, this one is really perfect, no. Naghahanap ng living, tahimik lang. Ito, si Highview Haciendas. Simpleng bahay lang na bungalow. Tumigil yung ulan. Pabugso-bugso. Umuulan na naman. Ayan, bukas na naman yung ulan. And ito yung office ng Highview Hacienda, yung bahay na yan. So, dyan tayo nag-meet, yan mga transactions. So, ayan na, nasa gate na po tayo. Isa lang po ang gate ng Highview Haciendas. And when it comes to security, no, hindi ka basta-basta nakakapasok. Lahat ng mga owner dito kailangan may sticker. Kung wala kang sticker, kukunin yung mga ID or identification. May toda din tayo dyan, yung mga tricycle. Hindi lang sila pwedeng mag-standby sa loob. Pero tawag lang kayo sa guard. Hindi sabihin nyo kung anong black and lot. Pupuntahan tayo ng tricycle. So, ayan. Nakalabas na tayo ng Highview Haciendas for your information. Itong road na to is Mabalacat Magalang Road. So, this is the situation as of now, August 9. 1 week na po tayong straight na umuulan, no? Ilang bagyo na po ang dumaan. Ayan, lumakas na naman yung ulan natin. So, ayan yung status ng location as of now dahil sa weather. So, nakikita nyo, no? Kung anong sitwasyon na. Dahil marami tayong client, no? Na nasa ibang bansa din, overseas or outside Pampanga. And hindi sila basta-basta nakaka-travel dito, lalo na sa bagyo. And gusto nilang malaman kung kumusta na ba ang in-invest nila na property dito sa area na to. So, yes, ang Pampanga no, nasa red warning. Pero I'm not too sure sa ibang lugar po ng Pampanga. Pero for now, andito ako sa Mabalacat, no? Itong Magalang area, Mabalacat, Magalang Road. And ito ang sitwasyon. Hindi ko po masasabi sa ibang area ng Pampanga. Okay? Pero mamaya dadaan tayo ng Clark. Daanan natin si Hamano Homes. So, punta ka dun sa may office. So, marami din nakakaalam nitong Hamano Homes. May virtual tour tayo. Marami tayong episode nito. So, ayan siya along the highway. So, sa mga nakabili at nakakuha sa Hamano Homes, sa mga client ko dyan, lalo na sa overseas, ito po ang sitwasyon niya sa daan. So, okay po.
Okay po tayo. Hindi po siya binabaha. Mataas po ang area natin. Okay. Yes, this is for our police. So, kung gusto natin makita yung community, kailangan ko lang po talagang pumasok at makipag-coordinate, no? So, stay tuned lang. Kailangan ko ng payong. So, punta lang ako dito sa office. Sobrang strict kasi ng guard nila dito, guys. No? Ayan. Sobrang strict po kasi ng guard. So, magpapaya lang ako at pupunta tayo sa loob at makikipag-coordinate tayo sa mga admin at sa guard. Napapasok tayo at anong sasakyan ang gamit natin. Say hi to the vlog, Bjorn. Say hi. Oh, nawawala. Ay, kasama natin yung si Bulilit. Dahil it's Sunday, after this, mag-ikot-ikot. Okay, dito tayo. Magkaya. Hindi na. Okay. Dali lang, guys. Morning po. Opo, pero good morning lagi. Ay, magpapaalam lang ako. Andiyan si Sir Brian? Wala. Si Ma'am Len. Ivyat. Ay, Saka si Montalis. ayun. Morning, Ma'am Len. It's a rainy Sunday. Ma'am. Yes, ma'am. Papaalam mo kung makapasok sa loob para makita nila yung community. Lalo na ngayon umulan. Naka-black videos kami. Ikot lang kami mabilis. Radyo. I-endorse kita. Apo. Mabilis lang naman. Yes, So, we can see, no, kung anong status ng community natin ngayon sa Hamano Homes. So, guys, marami na akong episode nito si Hamano Homes. So, feel free to watch. Okay. Pasukin natin yung community kung anong status for as of now. As of now, it's so stormy and everything. Ilang bagyo na ang dumaan. Ay po si Ma'am Len, Hello po. our sales team from Hamano Homes. Okay na po. Na-endorse na. Thank you, sir. Ingat po, ma'am. Thank you. Ayan, ganyan po sila ka-strict dito sa Hamano Homes, no? Hindi tayo basta-basta nakapasok kahit na sobrang tagal na natin ng seller sa Hamano Homes. But, no, hindi tayo basta-basta. Isa sa mga community na nakita ko dito, naikutan ko sa Pampanga, na grabe ang strict ng Hamano Homes, which is good, no? I really like it. But, you know, okay, so ayan, papasok na tayo sa pinaka main gate nila. Dalawa ang gate ni Hamano Homes, so hindi pa kasi siya operating dahil doon nakasara yung mga ito ang shops nila, no? Hindi pa siya nag-ooperate, pero soon mag-operate na yan. Ito yung main gate nila that has 16 meters wide. Grabe yung pagka-wide ng daan nila. No? Itong 1 hectare dito sa harap, bakante pa yan, pero for commercials yan. Sa mga homeowner na gusto mag-business, you can avail, no? For soon. Soon pa siya, hindi pa siya open. Pero yan na. So guys, no? Ikutin lang natin ang community. And na-endorse na rin tayo. Alam na nila. Ay. Hello po. Na-endorse na po kami ni Sir Guard. Sige po, sige. Okay, thank you. Ayan. So, ayan po. So guys, sorry ha, pero hindi na tayo papasok sa mga model house, sa mga ipapakita ang alin mang mga property nila dito. Pero ikot lang tayo sa community dahil gusto kong pakita sa inyo kung anong sitwasyon, no? Kasi marami tayong mga kliyente dito na kumuha na planning or kakakuha pa lang. Of course, they need assurance, no? So, ayan. Ikutin natin yung community. So, ito yung phase 1. So, marami din akong client na nakuha dito sa phase 2. So, ito yung mga pre-selling na itatayo pa lang. Iba, ayan, meron ng nakatayo. May mga few, community na rin tayo nakatira dito. So, yan yung phase 2. Yung pagpasok natin ng gate. May mga ready for occupancy tayo, like yung mga single attached, yan, available yan. So, itong rotonda nila, yan ang palatandaan na pa-phase 1 na po tayo. Okay, dito tayo. Sige, pwede mo diretso mo na lang dyan.
Okay. So, ito na ang phase 1. Grabe. Ito yung phase 1 na na-turn over po nung 2024. So, marami na tayong mga homeowners dito, no? Ayan yung mga community natin na nagpa-expand na rin, no? Ayan yung mga duplex natin, guys. So, kung makikita nyo, ayos po ang ano natin dito, ha? Ito yung Lineal Park. Ang dalo yan ng tubig at hindi po sila binabaha. Ayan, mga napa-expand. And maliit lang ang community. Ayan na, ito na yung end ng community or subdivision. Yan, dulo na yan. Kasi yung mga nasa perimeter is mga townhouse. Wala na po tayong townhouse. Sa mga naghahanap po ng townhouse, guys. Wala na po. Okay? So, imagine mo, no? I think 2 minutes driving lang. From the gate to dulo, 2 minutes driving. So, you can really walk, no? Kung galing ka sa dulo. Kasi ako, nilalakaran ko yan kapag may mga kausap akong kliyente na sa ibang bansa. I think nasa 10 minutes, no? Depende sa kung gaano kabilis. Pero, ayun. Sobrang lit lang ng community. It's really an exclusive. And yan. Meron sila mga post guard. Yan yung bahay nila, oh. Sulok, kahit saan ka man makatingin, sobrang daming guard dito. And I really like it, no? Kasi, di ba? Hindi lang naman ang bahay yung hinahanap mo. It's a peace of mind. How's the security? Kamusta ang community? And the location itself. No? Guys, wag lang puro bahay ang hanapin nyo. Madaling pagandahin ng bahay. Madaling i-design, madaling i-pa-improve. Pero, you have to look the community itself. Kamusta ba ang community? No? Maayos ba? Nasa security ba siya? Secured ba siya? Exclusive? Maayos ba ang community? Tahimik? May rules and regulations? Nasa under property management? You know? And then, along the highway ba? Kamusta ang location? Strategic ba siya? So, lahat yun check kay Hamano Homes. Wala akong masabi. Ang lalapad ng daan nila, kung makikita nyo naman, no? Walkable path nila, kasya ng 2 tao. So, pabalik na pala tayo sa gate. So, gano'n lang siya kaliit. So, imagine that, no? Kahit mapuno na yung bahay, hindi talaga siya congested. Magkakakilala-kilala pa kayo ng neighbor nyo dahil talagang iilan lang ang bahay. More on open space sila. Daan tayo dito sa amenities. Ikot tayo. Ito yung amenities nila, no? Mga Di ko na ma-open yung window dahil sobrang lakas po ng ulan. Mabasa yung camera na, uy! Merong party! Nirent nila yung clubhouse. Ayun, guys. So, ay, wow. May mga balloons. So, yes, pwede nyo pong i-rent yan. Yung clubhouse nila. Ayun yung swimming pool, hindi makita. Pero watch nyo na lang yung full virtual tour ko here, no? Ayun na may party. So, pwedeng imagine, no, kahit di na kayo lalabas ng ibang lugar para siya function hall, gamitin yung clubhouse na laki. Magkano lang ata ang bayad, i-rent nyo lang for the whole day, no? So, ayan na, wala mo, di ba? 5 minutes dito sa gate. Yun na po siya. Yun na yung community na ikutan natin. Pero from the dulo, no, talagang maliit lang. So, paglabas mo ng gate, still Hamano Homes nila to. Sa kanila yan kasi yun yung 1 hectare na commercials. And then, may guard pa tayo dyan, no? Ayan, no? Diba? Daming guard. Yun yung guard nila. Yan, bahay na yan. So, yan. Sana po, no? Lahat kayo is okay, no? 1 week na tayong binabagyo. Walang tigil non-stop. Non-stop ang ulan. Sana lahat ay safe. Stay dry. Lumakas na yung ulan. So, ang next stop po natin is samahan nyo ako dahil pupuntahan natin si Claremont by Philinvest. So, dito lang din siya along the highway na yan. Magkakalapit lang yan, guys. Magkakalapit lang. And maganda ang location nila dito. Pupuntahan natin si Claremont by Philinvest dahil meron po tayong scheduled na virtual tripping. No, may kausap tayo na taga Singapore. They're a family, so they want to see Claremont. So, okay. So, samahan nyo na lang ako today para makita nyo din ang Claremont. Meron din naman akong virtual tour nun
para makita nyo. And after this ng Claremont, no, stay tuned. Magkukwentuhan pa tayo at pupuntahan natin ang Clark. Kamusta ang Clark? Makita nyo ang location niya, binabaha pa siya. Kamusta ang progress and development? Kamusta yung Clark Airport, yung train station from south to north? Ano na ba ang development? So, yeah. Stay tuned lang kayo. Ayan. Parang malakas din yung hangin, no? Mahampas yung ulan. Pero meron na tayong gutom na bulilit dito. Magte-take out muna tayo, drive-thru muna tayo ng Jollibee. Bago tayo dumiretso sa Claremont, may oras pa. Ang usapan kasi namin ng kliyente is 1:30. So we still have a few minutes. Mas malapit lang ang Claremont dito. I-drive-thru muna natin sa Jollibee. Okay, dito sa right side, ito po nakikita yung malaking building na yan is, yan ang tip ko, no? Ang tip ko po is siyang factory, napakalaking factory. And marami na mo tayong mga investment na dumating dyan. As of now, yan yung mga ginagawang gardenia, electronics, mga papers, marami. And nag-expand ang mga investors dito. Darating yung mga Rebisco, yung mga MY San. Kaya ang dami pumakontak dito sa akin mga recruiters na HR, nagpapahanap sa akin ng mga rentals. So for your information po, I do manage rentals as well in Airbnb, no, sa mga existing clients ko na hindi nyo tinitirhan o nasa ibang bansa is, yes, matutulungan ko po kayo. We will manage your investment here, no, na nag-generate ng income. So yes, lalo na ngayon, ayan guys, lalo na ngayon, dami nag-invest. And yung existing kong nire-rent ngayon sa client is mga supervisor, managers, no, engineering, no. May mga gamit yun, nasa 25,000 monthly. Ang nagbabayad yung company mismo. So, auto-deduct sila. So, ito. May Jollibee dito. At magte-take out muna tayo. Yung bata daw gutom. Drive-thru na lang tayo. Oh yeah, tuloy natin about dun sa investment tsaka property management, no? Habang nag-order sila. So, yes, which is good dahil ang daming investment na dumarating. And pagdating naman sa mga rentals, marami tayo dyan. There's a lot of options, no? Para maparent natin at mapagenerate income yung investment nyo. One piece burger steak. Tapos, Ano po, drink? may pineapple. Yes po, automatic medium yun sir, okay lang. Okay lang. Tsaka medium fries na rin. Tsaka po medium fries. Ano pa pa? Yun lang po. Say hi. One piece burger steak with medium fries and medium pineapple juice po. Yes po. Or wait lang po. Okay. Babasin na lang po. Thank you po. Thank you. Ma'am? 209. Yes ma'am. Ma'am, 209. Hindi, sige, ito na lang. Ayan, continue tayo at nakapag-take out na. Diretso na tayo ng Claremont ngayon. Mga bata sa Jollibee pa lang, masaya na eh. Fries. Ito naman yung SMDC guys na Cheerful. So, sa mga client ko pa nakakuha dito, okay din po ang area natin, no? As of now, wala po tayo nakikitang baha. Okay? So, okay po yung mga invest nyo. Lalo na sa mga kumuha dito na ipapa-Airbnb nila. Malapit na rin tayo sa Claremont.
So, dito na tayo sa Claremont by Philinvest. Tatawagan ko lang po yung kliyente dahil mag-i-start na kami ng virtual tour dito mismo sa highway para makita nila yung daan. Along the highway siya. At kamusta siya for now, no? Dahil nga 1 week, stop muna dito. Tawagan ko muna sila. Good day. Kamusta po? Sorry, may kasama akong bata. Kasama ko yung anak ko. Opo. Opo. Sige po. We can start po, no? Wait lang, pakita ko. Lumakas po ang ulan natin for now. Pero pakita ko yung highway mismo ni Philinvest or Claremont. So, 1 week na po tayong non-stop ang ulan. As of now, ang Pampanga nasa red warning fall, no? As of August 9, makikita nyo din yan sa balita. Pero flood-free po ang location natin dito. So, safe po ang investment niya. Okay? So, ito po ang gate niya mismo. So, along the highway tayo. Papasok tayo dyan. Pero dito, kung mag-uwi kayong diretso, 3 minutes lang, NLEX Santa Ines Expressway na po siya. And going to Clark, 10 minutes po. Okay? So, ayun siya. Ito yung main gate natin. So, kita po natin. Papaalam tayo sa guard. Dahil hindi tayo homeowner dito. Ayan. Buksan mo yung bintana. Wait lang po, ah. Good morning, sir. Sir, kilala na po ako dito. Opal po kami. Pabuksan na lang po ng susi. Okay, thank you so much. Okay po. Ayan. So, pakita ko ang community ni Claremont, no? So, 2008 pa po na-build ang Claremont dito sa Mabalakad by Philinvest. Dito sa right side, mabuksan ko po siya. Nauna po ang phase 1. So, meron po silang phase 1 dito, mga lot only. Pero, kaya po makikita niyo iba-ibang design ng bahay. So, yes, per phase po is gated community. May mga sariling guard, may sariling amenities. So, they have like swimming pool, playground, and amenities. So, that's the phase 1. Ito ang pinakadaan nyo bago kayo makapasok kung saan phase po kayo. Okay, so when it comes to security, mapapansin nyo naman po, no? So, meron silang main gate at isa pa yung pinaka-gate nyo sa phase po or per phase. So, siguro kung may magnanakaw dito, malayo pa ang tatakbuhan niya. Papalabas mo ng gate. So, okay ang security. Wala akong masabi din sa security dahil ewan ko kung napanood yung isang video ko, sinundan kami nung guard dahil nag-iikot kami. Kinausap. Wala pong script yun na. Totoo po yun. Ayan. So, may another phase na naman po tayo. So, this is the phase 2 po, no? Medyo tumigil ang ulan. So, ayan po ang phase 2. Wala na po. Matagal na po to. Mga halos lot only po to. Kaya mapapansin nyo, ayan, iba-iba ang bahay nila. So, yan po ang phase 2. Okay? So, proceed tayo. Hanggang marating natin hanggang makarating tayo. Yes. 2-way po yan. And dito pa yung sa kabila, dun sa kabila. So, hindi siya yung sa bayan. So, dito sa left side, nakikita nyo yung mga townhouse. Yan po ang phase 3 na si, ano sa pangalan nito? Austin Homes. Yes. Alam na ni Ma'am, mapasado tayo sa exam. Pero lahat dito ng video mo. 3 days ako nag-watch eh. Sige pa, may exam tayo, ha? Ayan. So, ayan po siya. Mamaya daanan natin yung amenities dito. Parang, para alam nyo din paano sila gumawa ng amenities. Kasi as of now, sa phase 4, walang amenities. So, ayan po si Austin. Diretso tayo. And then, dito naman tayo sa left side. Ito ang phase 5 na may lot only din po. Ongoing siya, kaya naka-close. Ayun yung gate nila na gagawin. Nagpapagawa na. Gate na yan. Yes, ginagawa na siya. May mga available pa tayo for now, no? So, just in case you're interested for lot only, meron po sila dito sa phase 5. Phase 5 na po siya. Okay? So, lot only lang siya. May separate video din nata ako neto. Hindi ko pa siya na-upload sa loob. Pero malit lang ang community. So,
Ito na po ang May phase sarili 4. din siyang amenities. Yes po, may pool, may playground, may pavilion, and basketball court. So, ito na po siya. So, meron tayong parang rotonda dito. Ayan yung rotonda. And paglagpas natin na rotonda, hindi pa nakagawa yung gate dahil wala pa pong nakatira dito for your information. So, ayan na po yung gate mismo. Dito po gagawin ang gate. So, for now, wala pa po siya. Ito na po ang buong phase 4. Bababa po ako ha para makita nyo. Magpa-park lang po kami. Dito mo na lang siya i-park. Ano yung gusto mong units na makita? Basta nakita mo na This is yung video niya Black rito. Police. So, para hindi na siya Ay, gusto nyo po bang makita yung model kung ayaw nyo makita yung actual na lang po na walang gamit? Pwede yan. Ano? Napanood na lahat ng video. Pinagpuyatan mo na yan eh. Sige po, yung actual na lang na walang gamit. And then, after that, puntahan natin yung mga available units na sinend ko pong map, no? Para makita nyo. Pero kung natandaan nyo, eto, dito siya pagpasok mo ng gate model house. Kasi tinanong nyo po kung saan yung model house. And then, dadaan tayo pa dun, para pa left. Okay? Yung yung turnover house. Yes, tsaka yung mga available. Gusto nyo makita yung actual na isang model na walang gamit o diretso na tayo sa mga available na mga ongoing construction? Diretso na po. Parang mabilis. Kasi Sige, nakita sige. na rin po namin yung wala pa. Yung turnover Lahat ng unit. video mo napanood na nito sa Sige po, sige po. Okay, sige po, no problem. Sige po, wait lang po, ha? Diba, para magpabilis, hindi na siya maghihirapan. May prospect ka na naman, diba? Sige po. Pero yun na po kung ano nakita nyo sa video, transparent naman po ako. Yun na yun po siya. Pati yung mga materials na ginamit, na hindi po siya tiles, no? Basic, ano lang yun na, vinyl. Para siyang laminated lang po. Pero finish po siya. Okay? So, ayun po yung daan. Dito tayo magla-left side. Ito po, itatayo ng mga bahay to, mga left and right. Ano po? Yung mga left and Tatayuan right, yes po. Pero hindi pa kasi siya naka-open. So, alam niyo naman po, no, mga real estate or developers, hindi yan bubuksan lahat dahil per block. And then, tataas ang mga presyo. Ganun po sila. So, yan, magle-left tayo. Ganyan yung daan niya. Yes. So, start siguro tayo. Daan muna tayo ng block 1. As you remember, yung block 1 is nasa perimeter fence. Pero wala na tayo sa perimeter fence. Iikotin natin. Parang kami nakita doon na yung block 28 po ba yan? Available na slot? Lot 28. Sige, stop mo muna. 36 pala. 36. Block 1, 36, Sige po, I'll check lang po para lang. 2, 4, 6. 36 siya, no? Parang pang 7. Ay, pala, pang 8 pala. 2, 4, 6, 8. Okay, block 3, lot 36 po, no? Block 1. Block 1. 36. Reopen to, Wait lang po, double check ko lang po, Parang ngayon ko lang to na-open. Nakita ulit. I need to double check the inventory lang po, Wait lang po. Maganda din ang nasa fence kasi wala kang sa likod niya. Check ko lang po siya. I need to check yung updated na sinend kung available. Ay, hindi na po siya. Hindi na siya nag-blue as of now. Mukhang, opo. Meron si Block 2 Lot 3. Pangatlo lang. Block 2, lot 3. Nag-open ulit? Yes po. I-send ko po yung updated sa inyo now po, no? Wait lang. Hindi po updated. I-share ko po siya ngayon para puntahan natin. Sige, mas maganda siya. Okay, wait lang po. Asan yung ano natin? Okay po. Maganda din yan. Kung gusto nyo walang katalikuran. Wait lang po. Saan yung sa WhatsApp? Okay. I-send ko na lang po dito dun sa Alfie, dun sa WhatsApp. Sige po. Akin na lang po. Okay. Kasi nakashare yung telepono ko sa TV. Opo, that's good po, no? At least makita yung buo.
Ayan siya, ma'am. Para makita yung updated map. So, meron tayong number 3, si Block 2, Lot 3. Oh, wala na yung Opo, nag-update sila. Oo nga, yeah. Actually, yung available. Ayan po, pwede namin makita yan. Sige po. Okay. So, andito tayo ngayon sa Block 3 po, no, for your information. Para makita niyo yung as of na, punta tayo ng, dito tayo, sa pinakadulo, tas right. Ang lapad ng daan nila, oh. I think nasa 8 to 10 meters ata itong sa loob ng street. Sa loob to ng street. Block 3 po to. Carson Street. And then, eto na yung sa perimeter fence. Halos nakatayo na po sila eh. Okay, magra-right tayo, no? So, papasok na ako dito sa Block 1. Ayan yung Block 1 po. Para makita nyo. Okay, so diretso tayo. Puntahan natin si Lot 3. Pangatlo siyang bahay. And meron kasi itong daan na naka-open. Pakita ko yung daan. Kung nakikita niyo siya sa mapa, yung white. Yung white. Yes. Sa ito siya. Ilipat ko lang po yung camera, ha? Apo, andito po tayo, dito po siya sa left side, no? Yung mga perimeter. So, ito na, pa-block. May open dito. Yes. Actually, may other way siya dyan. Pero ang sabi nila is, isasara nila to. I think for now lang dahil siguro yung mga ongoing construction. Pero yan, may way siya dyan. Yan. Pero bakante po siya for now. Yes, ayan po siya. So, from dito sa daan na yan, first house, pangatlo po siya, no? Bilangin natin. So, yan po si 1. Pangalawa is si 2. And then, ito po si pangatlo. Okay, bababa po ako, ha? Okay, baba ako. Sige, park mo na lang siya. Uy, parang nasa ano na to, 40% yung construction niya. Okay, wait lang po, And guys, natapos na yung virtual tripping natin dito sa Claremont by Philinvest. So, puntahan natin ang Clark, no? Para makita din natin ang status sa loob ng Clark and yung mga progress and ongoing development. So, yes, stay tuned lang kayo at samahan nyo kami sa biyahe na to. Kakalabas lang pala natin ng Claremont para makita nyo yung mga dadaanan natin dito hanggang going sa loob ng Clark. So, nasa Mabalacat area po tayo. Mabalacat City na to. So, wala man siyang 2 minutes. Andito na tayo sa NLEX Santa Ynez Expressway. So, napaka-accessible at strategic na location. Lamang 2 minutes, ayan na siya. Or if you're going to Manila, Baguio, San Fernando, or saan man. Okay? Or Angeles, yan na siya. Ito yung bridge. Ayan, so dito na yung NLEX. So kung galing kayo, one of the developers dito, subdivision din ana natin. Ayan na siya, start na po yung expressway dito. Going to Manila din. Ayun yung aeroplano, so sobrang lapit natin sa Clark Airport. Okay, so
wala masyadong ulan dito. Iba lang ang dinaanan namin, pero malapit lang yon. Guys, papasok na tayo ng Clark. Maraming access si Clark. Meron tayong going kung nasa Angeles ka, nasa Balibago, may access din going to Clark. Kung dito naman sa Mabalacat, meron din pong access going to Clark. So, nanggaling po tayo sa Mabalacat. So, yan. Papasok na to ng Clark. I think ito is ongoing lang. May ginagawa silang daan. Pero, ayan, kung makikita nyo, no, okay din. Hindi binabaha sa loob ng Clark, so okay yung location niya when it comes sa weather at flood free location po ang location ng Clark. Malit lang yung daan dito dahil left and right may ginagawa silang mga daan kaya nakasara. So, puntaanan muna natin ang Clark Airport para makita natin yung progress ngayon. At sa harap kasi ng Clark Airport is doon din po ang station ng North to South, no? Which is first ever train station dito sa Pampanga. So, yung station na yun is dadaanan ng Manila, Laguna, Calamba, at Bulacan, Malolos. So, ganito kalapit ang Clark Airport sa mga 3 subdivision na dinaanan natin, no? Ito na yung way going to Clark Airport. So, medyo mahaba-haba yung way na to papuntang Clark Airport. Pasok na tayo ng Clark Airport. So, meron silang parang checkpoint pa dito. Ayan na.
marami na palang progress yung train station. Ayan yung building na nakikita nyo. Sorry, tumatawa. Yan yung magiging train station. So marami pala siyang progress kasi last time, I think, 3 months ago, pumunta kami dito. Wala pa masyadong ganyan ha. Konti pa lang yung progress niya. Pero ayan na siya. This is something stain. Laki ng parking area ng airport dito. And imagine mo, when you're going to airport, ganito siya kaluwang at yung mga daan, hindi congested. Kasi na-try ko na rin yung dalawang airport yung sa Naiya, Manila at dito. No, I really prefer and recommended pa rin tong sa Clark Airport. So, hindi tayo sa baba, papunta tayo sa taas dahil dadaanan natin yung sa departure. Pero yan dito sa baba is dyan yun yung mga arrival. So, daan tayo dito sa departure sa taas para makita yung departure dito sa taas. Pero kung mag-a-arrival naman po kayo, sa ilalim kayo, pwede kayo mag-park, sa ilalim yung parking. Pero kung magde-departure kayo, akyat kayo dito sa taas. So, iba yung way ng departure tsaka arrival. Ang ganda, no? Ang ganda ng Clark Airport. So, yan siya, oh. Guys, nakikita nyo. Yan. This is last place. This is Ayan. last place. So, yung mga magde-departure, bababa na dyan. Papasok na sa loob. So, ito yung itsura ng Clark Airport as of now. Di lang pwedeng magtagal dito, guys. May mga nag-check. Kasi dito is pan-drop off lang talaga siya. Yan. So, pababa tayo. Para makita niyo siya. Dadaanan natin yung train station. Alam nyo pa guys, ang ganda ng development na itong train station na to. Nakita nyo dumaan tayo sa second floor ng Clark Airport. May lalagay silang bridge going dito sa train station. Ayan yung mismong train station guys, yung north to south. Grabe na yung progress, no? So, alam nyo na, ay nako, huwag nyo na pong hintayin ma-develop itong train station. 5 years from now, yung mga 30,000 monthly, 20,000 monthly amortization ng mga houses nearby dito sa Clark, baka wala na. Wala na po kayo mahanap na 5 years from now. Mga 5 years from now, nasa 50,000 monthly amortization na. So, alam nyo naman ang progress ng Clark, no? Grabe. Sabi nga nila, it's the next BGC, no? Ang Clark na po. And hindi pa nga natin nadadaanan o napupuntahan yung New Clark City. Alam nyo naman din ang development ng New Clark City. Meron siyang mga studium, doon na rin ililipat yung mga
bagong offices. And for your information, no, for sure na balita nyo na rin, doon din po itatayo ang Pac Silica. Okay? So, yan siya. No, grabe ang development ng Clark ngayon. So, sa mga nag-iisip pa rin, no, or planning, naku, huwag nyo na pong hintayin, no? Huwag nyo nang hintayin na baka yung budget nyo ngayon is 5 years from now. Wala na pong, alam mo yun, napasok sa budget nyo na gusto nyong bilhin na property or house and lot. So, ang inahabol din kasi natin dito is yung time. Time now, no? Buy now when you have work pa. And of course, no, yung property habang mura pa. I work So, ayan. So, ikutin naman natin yung ibang area ng Clark. Punta naman tayo banda, daanan natin yung mga sa Han. Punta tayo ng Han, yung mga marami ng hotel, yung mga high-end na mga hotel and mga casino dito. Okay? And then, ikutin natin yung CDC. So, stay tuned lang kayo at magkukwentuhan tayo at samahan nyo kami sa biyahe kung ano makikita natin dito. Okay? So, alam nyo ba, itong previous, i-share ko lang, no? Itong previous months, ang dami tumatawag sa akin ng mga nasa overseas. Mga iba, nag-reserve na through virtual tour lang, nag-reserve na sila through online. Yung iba, marami na umuwi this year. So, kumukuha na sila mga ready for occupancy na matitirahan agad. Yung iba for retirement. Yung iba, okay sila for pre-selling. Yung like 1 year or 2 years bago sila mag-retire, makapag-prepare na sila. And ayun, nakahanap sila ng mga bahay na gusto nila. We assist them at nakakuha na din sila ng mga property. Okay? So, yan, may 2 option tayo sa mga gusto ng ready for occupancy or sa mga 1 year na makapaghintay, like pre-selling, hindi sila nagmamadali. Meron tayong mga available, no? So, yan, ang dami ko pa rin client, dami ko pa rin nakakausap, nakakakwentuhan, na nasa around, 50 to 60 years old. They're preparing for their retirement na here in the Philippines. And as you know naman, no, ang development natin dito sa Pampanga, yun nga ang na-share ko sa inyo. Sobrang dami pong na mga investor ngayon. And ang dami kong mga client na outside Pampanga na lumilipat na po dito sa Pampanga. Pampanga is not congested, na grabe yung open area. Lahat na appreciate ang sa loob sa Clark. Kita nyo naman, and sa mga nakikita nyo development ngayon sa Clark, wala din akong masabi. And lalo na tong sa train station, baka ilang years lang. Siyempre, sasabay yung mga developers, no? Pag natapos din itong train station, sabay talagang taas yung mga property dyan, lalo na yung mga nearby Clark. For your information, wala po tayong house and lot dito sa loob ng Clark. Mga condo lang, bawal pong house and lot. So, mga offer ko pong house and lot sa inyo is yung near Clark po, which is yung mga nadaanan natin. So, I know still a lot of you, marami pa rin ako nakausap na still can't decide, no, na mga overseas na hardworking. And ang hinahabol din kasi natin is time, no? By now, when you have work, no? Ayan, todo work tayo, pero parang wala tayong nai-invest. So, by now, habang kayo ay eligible pa sa bank loan, dahil ang bank loan po is ang maturity or eligibility hanggang 70 years old lang. So, marami din akong client noon nakakausap na still want to educate and guide them, no, all throughout the process, na takot, may fear, takot sa commitment, and I understand, lalo na kung first investment nila, and that's okay to feel fear, no, pero you have to make sure na meron talaga kayo magiging trusted na real estate agent na mag-guide, mag-educate sa inyo at tama ang pag-i-invest nyo, guys. Okay? So, tignan nyo ang number 1 location, community, and the house. And depende sa purpose nyo. Is this for residential? For living ba siya? Titirhan nyo? Pang retirement nyo ba siya? And the second one is for Airbnb ba siya? Or for your passive income?
So, depende yan sa purpose nyo. So, no, ako, I always ask kung ano ba ang purpose. I need to see kung ano ba yung hinahanap nila, preferences, and budget nila. And in-educate ko sila. No? Kung ano yung best fit talaga sa kanila at anong recommendation ko sa kanila. So, ayun, no, way back, want to go back dun sa bank. Hanggang 70 years old lang ang bank. So, if you are already 60 years old, let's say, no, kung magbabank ka, pwede pa tayo ng mga 5 to 7 to 10 years na eligible pa rin sa bank. Pero, ayun nga, no, habang may time pa tayo, you're working too hard. And then, of course, after ng working too hard, magre-retire tayo. Do you already have a house? Meron na ba tayong passive income? Meron ka na bang passive income na magge-generate para sa magiging retirement mo? Na magkakaroon ka ng income na hindi ka na nag-work. Oo, we have pensions. And may ipon ka, huwag mong patulugin sa bangko. Ang appreciation ng pera natin, naku, hindi siya na-appreciate. Na-depreciation po ang value or the currency value of the money. As of now, ang dollar natin, nasa 61 na. $61. Ay, naku, sobrang laki na po. And ang Philippine money, yung value, sobrang baba. Imagine mo, ang 2,000 pesos, pupunta ka sa grocery, ano na lang ang mabibili mo, no? So, huwag nyo nang itambak o patulugin ang pera sa bangko dahil ang pera po natin is nade-depreciate. Pero the real estate itself, the value ng real estate is tumataas. Invest nyo. No? Wala lang naman masasayang ang pera nyo sa property. Tataas pa ang pera nyo sa value ng property. Okay? But again, kailangan, hindi lang kayo basta-basta nag-i-invest, kailangan ma-check nyo nga kung ano ba ang purpose nyo sa pag-invest na yan, anong paggagamitan nyo, check the location, the community. Okay? Ang bahay, again, madali lang pagandahin. Okay? So, and aside from that, you know, after mo ma-passive income, property is your legacy, no, to build generational wealth. So, yung property na yun, hindi masasayang. Ano, wala na tayo sa mundo, meron makikinabang. Yung mga generation wealth natin, gusto nyo bang ibebenta ba nila, i-flip nila yung property? No? Imagine mo yun, kapag wala na tayo sa mundo, yung next generation natin, magkano na lang ang value ng property? Imagine nyo na lang before way back that 1 decades, 2 decades, magkano lang per square meter. Ngayon, magkano na rin siya. As of now, dito sa Pampanga, mga 24,000 per square meter to 30,000 per square meter. Depende pa yan. Dito lang yan sa Pampanga, ha? After 10 years, after 15 years, sobrang mahal na po ng property. So, yung property na kukunin nyo ngayon, mapapakinabangan ng generational wealth nyo. Yung mga bata o sino man. So, hindi siya masasayang, no? Pero ang pera po natin, depreciation po siya. Bumababa po ang value ng pera natin. So, as long as you can, nag-work pa rin kayo, you're still eligible to loan sa bank, may pera kayo, go for it, go find the best investment na fit sa inyo that you can manage. If wala naman kayo sa Pilipinas, you cannot manage, wala kayong pagkatitiwalaan, I do manage property rentals. Okay? So yan, nasan na ba tayo banda? Salo pa rin tayo ng Clark, guys. Daanan natin yung Han Hotel. Ikutin natin yung ibang area dito. Grabe pa rin yung mga halaman dito. Maintain pa rin ng Clark. Ang gusto ko kasi dito sa Clark, no? Ang dami kasi nakaka-appreciate sa Clark. Alam niyo mga tao ngayon, gusto ng open space. Open space where they can walk around. Mga ano na rin kasi health conscious na rin yung mga tao ngayon eh. Nakakapag-jogging, they can go out with their families, lalo na yung mga kids. More on nature, yan. More on nature ang Clark. Mahalaman tayo. More on open space. And not congested. Ito yung pure gold. Pure gold na duty free.
nakikita ko yung building ng Marriott. So yes, may Marriott tayo dito sa loob ng Clark. Ang ganda dito din sa Clark, no, pag gabi. Hindi na ako nakapag-video ng gabi, pero grabe, napakaliwanag dito. Ayan. So, ito yung Han. Paggabi, para tong ano eh. Grabe yung Han Casino Resort. And yung sa tabi niya is Swiss Hotel po siya. Daddy, let's go. We're going home. Yes. I'm not feeling well. So, ayan po yung Han. And then, katabi niya rin po yung sa resort niya is yung Swiss Hotel and then the Marriott itself. And madadaanan din po natin yung Mimosa dito. Meron akong separate video ng Mimosa, no? Doon is nag-walking tayo and jogging para makita nyo ano yung nasa loob ng Mimosa. May mga condo tayo available sa Mimosa. Sa mga interested, let me know. Sa Mimosa Golf Ridge. So, for your information, no, sa loob ng Clark, one and only mall na nakatayo ay si Mimosa. Mag-ooperate na po to next year. Actually, nag-ooperate na siya yung mga restaurant. Ito yung Philinbest Mall. So, more on luxury brands po to. Philinbest Malls, Mimosa. Sabi nga, sobrang ganda dito sa loob ng Mimosa. Para kayo may sariling community. May golf dyan, may mga condo, mga restaurants. Ang sabi nga nila, ang Mimosa Plus, ito na ang next BGC eh. Mga condo, may mga BPO, mga commercials, businesses. Tignan nyo, may mall na rin. Yun lang, more on greeny tayo dito sa Mimosa Plus. May separate video tayo nito. I-watch nyo na lang. And also, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated din tayo sa nangyayari dito sa Pampanga at mga developer subdivision na binebenta natin ng mga house and lot or any properties. Masyado na malakas ang ulan, nababasa na yung camera natin. Ito na tayo. Ikot natin yung CDC para makita nila ang CDC. Dito lang din siya. Saan tayo kakain? We're going home. Let's eat. Yes. What do you want to eat? Let's SM Clark. go to SM Clark. Yes. Para makita nila yung SM Clark. Mall. Sobrang daming kainan dito, guys. Left and right. Kayo na lang magsasawa.
Ito yung mga go-to din namin, no? Every weekend. Sobrang dami kainan. Pasyalan. Uy, lakas ng ulan. Nababasa yung DJI natin. Ayan yung Royce Hotel. Yung hotel na yan. Casino din po yan, resort and hotel. Dito na po tayo mag-ride. Nalikutin na muna natin ang CDC. And after that, puntahan natin yung SM Clark. Lakas pa rin ng ulan. Sarap din dito sa cafe here. Korean cafe. Daming kainan ay may mga Susie's Cuisine, Crabs and Crack, at pa mga Korean restaurants. Dito sa when they say CDC, no, ito yung Clark Playground din po, no, na dito nagja-jogging, picnic, walking, and then after mo mag-jogging, kumain ka. So, sobrang daming kainan dito. Wala masyadong tao kasi nga lakas ng ulan, no? Lalo na pag weekends dito, grabe, punuan yung mga parking. Tahimik ang CDC Park Ground Parade. Pero kapag hindi po umuulan, sobrang dami po nagja-jogging, walking, nagpi-picnic dito, naglalaro, any sports, no? And dito naman is yung mga restaurants and cafe. Ginawa na rin po nilang mga cafe and restaurants yung mga dito. Kung mga nakakaalala na taga dito sa Pampanga, pumupunta dito sa Clark, yun yung parang mga old house dito. At ginawa na rin pong mga restaurants and coffee shops. Diba? Then, ito yung CDC Parade Grounds po. Tahimik, umuulan, walang walang tao. Pero may separate video din ako neto, no? Nag-jogging kami. May mga bicycle, daming activities na pwedeng gawin ng family nyo. So, panoorin nyo na lang. May mga food cart din, no? So, wala, umuulan. Lalo na kapag weekends dito, sobrang daming tao. May mga playgrounds din tayo. Grabe yung open space dito sa Clark. Open space and nature tayo lahat dito sa loob ng Clark.
Okay, so nag-ibang way na tayo dahil diretso tayo ng SM Clark. It's Sunday, so pasyal muna tayo. Ayan. May mga ibang area pa tayong hindi maiikutan sa Clark, pero sobrang dami pa ng mga business hub dito, no? Like yung mga BPO or anything. So mga business hub, and then nabalita na rin siya, nagkaroon ng update sa Clark. May mga investor at ipapalawakin yung aviation dito, no? Dito gagawin yung mga training ng mga aviation. Ano pa? Dami nilang mga papalawakin na business dito sa loob ng Clark eh. I-expand pa nilang yung mga airlines sa Clark Airport, guys. Mag-update din sila kung ano na yung mga connecting flights. Going naman sa SM Clark, sa mga hindi nakakaalam, katabi po ng SM Clark is NU Clark. Ito yung school po, university school, no? Na meron dito na for doctorate. Okay, so may mga doctorate tayo, mga dentist school dito sa NU. Marami kaming mga client, no? Mga outside Pampanga, yung mga anak nila nag-school dito sa NU Clark, and they are renting a house. Ito yung Royce. So nagre-rent sila and nagpapahanap silang mga rent to own, or instead of nagbabayad sila ng rent, is kukuha sila ng property dito since nag-aaral yung anak nila dito sa NU Clark. Pakita ko yung way na to, guys. Itong going sa right, going to Friendship, Angeles City na po yan. So, sa nakakaalam ng lugar ng Friendship and then Angeles City, may mga hawak din tayo mga developer or subdivision dyan going sa Friendship and Angeles City. So, may way din po dyan. Okay?
Clark. Andito na tayo pa SM Clark. Pero bago tayo makapasok sa SM Clark, imagine nyo, sa tapat mismo ng SM Clark, may City Front Mall. So, another mall po ito, no? Mga more on luxury brands din po to. May mga BPO businesses din tayo. So, yan siya. Marami din mga kainan dyan na wala sa SM Clark. So, dito sa left side natin, yun na po yung SM Clark. So, papasok na tayo. Si SM Clark. Kahit na maulan, marami pa rin tao sa mall. Sunday ngayon, maraming tao. Tayo maghahanap muna ng parking space. So, hindi lang pala to mall, no? By the way, marami din tayong katabing mga building na mga BPO offices or any businesses. So, ito yung mga commercials building. Sobrang laki na ni SM Clark. Nag-expansion na nag-expand. Grabe, kahit dito sa labas, oh. Mga daming kainan.
Ayan. Na-feature ko na rin to. Ayan yung NU Clark. Yung school. So, di ba? May school din dito na building. Full parking na dito sa Skylane. Doon na tayo sa likod magpa-park. Nagkaroon na rin tayo ng SMX Convention Center here. Ayan siya. Okay, papasok na kami ng parking. Thank you sa panonood at humantong kayo sa pinakahuling video na to. So, hopefully, no, nagkaroon po kayo ng idea or overview kung ano na ang progress or nangyayari ngayon sa Pampanga, lalo na dito sa Clark. And nakita niyo yung mga malapit na subdivision dito malapit sa Clark na may mga option kayo for house and lot or any lot only, na kung may gusto man kayo inquire, no, message me. And yeah, and alam nyo na, at least napakita ko rin po dito sa video na to na is flood free location po ang mga hawak kong mga subdivision. So I'll see you soon, guys. Thank you, and sa next vlog ulit. Bye!